What's up guys? Panibagong taon, panibagong simula. Ngayong araw nga pala ay balik trabaho na ako at natapos na ang 2 araw na day off. Ang bilis talaga ng panahon. Nung pumunta ako dito sa Taiwan, 2023 lang. Pero ngayon, 2024 na. 2 buwan na nga lang pala, mag-1 taon na ako dito sa Taiwan. Ang bilis talaga ng panahon. Dati crush lang kita, ngayon mahal na kita. Charis! Kumain na nga pala agad ako niyan, tapos bumaba na rin ako para i-check kung nandyan na yung service namin. Kasi baka maiwan niya ako, mahirap na. Pagbaba ko nga pala dyan guys, wala pa yung service namin. Kaya nag-decide muna ako na pumunta ng High Life. So yung High Life pala guys ay parang 7-Eleven din siya. Ang nakakatawa nga dito guys, yung High Life katapat lang ng dorm namin. Kaya kapag nagutom ka or may bibiling ka, bababa ka lang. Ang sarap lang isipin na dati gusto ko lang makapunta dito sa Taiwan. Pero ngayon, halos mag-1 taon na ako. Kaya kung isa ka sa nagbabalak pumunta dito sa Taiwan o mag-ibang bansa, dapat malakas yung loob mo. Kasi hindi biro yung pag-ibang bansa. Marami kang isasakripisyo kapag ka nag-ibang bansa ka. Una, malalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Pangalawa, kapag nandito ka na sa ibang bansa, ikaw na lang mag-isa. Kaya kapag nagkasakit ka, ikaw lang tutulong sa sarili mo. Kaya kapag nandito ka na sa ibang bansa, kailangan alagaan mo yung sarili mo. Kaya una mong iisipin lagi yung sarili mo. Kasi yan ang puhunan mo dito sa ibang bansa. Nakalimutan ko nga palang magdala ng cash dyan, kaya yung ginamit ko na lang yung Yoyo card. Yung Yoyo card nga pala ay niloloadan na pwede mo siyang gamitin pambili sa kahit anong convenience store dito sa Taiwan. Napaka-importante ng Yoyo card dito sa Taiwan kasi kapag gusto mong gumamit ng bike, gagamitin mo din yung Yoyo card, pati na rin kapag sasakay ka ng bus at ng tren. Shoutout nga pala sa ka-roommate ko na si Herbert na naglalaro ng ML. Habang nag-aantay nga ako ng service namin ay nakipagkwentuhan muna ako. At share ko lang pala guys, hindi naging madali bago ako makapunta dito sa Taiwan. Halos lahat ng agency sa Pilipinas ay napag-applyan ko. Siguro halos 7 o 8 interview yung pinagdaanan ko bago ako makapasa. Hindi naging hadlang yung ilang beses akong hindi pumasa sa interview para huminto ako para sa pangarap ko, sa sarili ko at pati na rin sa pamilya ko. Bigla nga dumating dyan yung service namin kaya syempre tumawid na agad ako niyan at sumakay na rin ako agad ng bus. Pagsakay ko nga ng bus, nagulat ako kasi yung mga katrabaho ko nagpapa-shoutout. Shoutout sa inyo mga lodi. At kung isa ka sa katulad ko na nangarap lang na makapag-ibang bansa, gusto ko lang sabihin sa iyo na tuloy lang sa pangarap. Huwag kang matakot sumubok ng sumubok hanggang sa marating mo kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Yun lang, bye bye. Peace out.